Bago tayo magsimula, gusto ko munang pasalamatan kayong lahat sa patuloy ninyong suporta. Tunay pong nakakataba ng puso ang inyong walang sawang panunood at pagtangkilik sa ating munting channel. Ang manhwa natin ngayon ay pinaghalong Merm World, Fantasy World, at Hunter World. Kaya tara, simulan na natin ang bagong manhwa na ito. Sa simula ng kwento, ipinapakita sa atin ang isang unexplored area na hindi pa rin napupuntahan o nalalakad ng tao. Marami ng mga hunters ang pumunta roon para i-explore ito. Ngunit biglang may isang hunter na nagsabi sa isang bagong lalaki, "Hoy bata, ito ba ang una mong beses na sumali sa expedition na to?" Sumagot ang lalaki, "Hindi naman. Nakapunta na ako sa mga dungeon at gates noon, pero sa unexplored area na to, ito ang unang beses ko kaya medyo kinakabahan ako." Sabi ng matandang lalaki, "Anak, ihanda mo ang sarili mo, dahil maraming monsters ang makikita mo dito. At dahil unexplored area ito, hindi natin alam kung anong klaseng monsters ang lalabas, baka pati mga ancient monsters ay makita natin." Sagot ng bagong lalaki, "Pero sir, bakit naman tayo matatakot? Ang leader ng expedition team natin ay galing sa esteemed Lee clan, na sobrang kilala. Narinig ko pa nga na kapatid siya ng kasalukuyang pinuno ng Lee clan. Kaya sigurado akong malakas siya." Tugon ng matanda, Yan ba ang sinasabi mo? Hindi mo ba alam? Isa siyang illegitimate child. Sobrang mahina niya kaya tinanggal siya ng mismong Lee clan sa kanilang grupo. At dito na ipinapakita ang ating bida na si Lee Chiol, isang illegitimate child ng Lee clan at ang kanilang ikasyam na anak. Sabi pa ng matanda, wala siyang talento. Umabot lang siya sa 7th rank at doon na huminto ang growth niya. Hindi na siya naging mas malakas. At sinasabi mong pwede nating pagkatiwalaan ang taong yan. Imposible. Habang sinasabi ito, may isang miyembro ng Lee clan ang lumapit sa ating bida at nagsabi, "Expedition Squad Leader, dapat na tayong umalis para sa expedition. Nadedelaya na tayo." Narinig ito ng ating bida at nag-isip saglit. Pero bigla niyang sinabi, "Sige, alis na tayo." Tumayo siya at nagsimulang maglakad. At dito na ipinapakita sa atin ang tungkol sa Shadow Sword Squad. Ito ang direct shadow army ni Patrick, na nasa ilalim ng kanyang utos bilang miyembro ng Lee clan, at ang trabaho nila ay protektahan siya. Dapat ay pinuprotektahan nila ako rito, pero hindi nila ginagawa iyon. Sa halip, parang may kakaiba silang kilos tungkol sa misyon na ito. Pakiramdam ko may mali talaga rito. At dito na nagsimulang ikwento ng ating bida ang kanyang kwento. Noong araw, may mga pangarap din ako. May mga pag-asa ako noon. Lalo na nang na-realize ko na ako pala ay isang descendant ng esteemed Lee clan. Noon, sa steel selection ceremony, ako ang pinili ng pinakamahusay na espada. Doon ko inisip, kung magsisikap ako ng husto, baka makilala ako ng buong pamilya, bilang isang legitimate child nila, bilang tunay na anak nila. Pero nanatili lang pala itong isang pangarap. Dahil pagkatapos noon, sinabi ng mga doktor na ang mana veins ko ay masyadong magulo. Hindi pa raw sila nakakita ng ganitong klase ng mana path, napakasama raw ng kondisyon nito. Dahil dito, hindi ko raw magagawang magsanay ng maayos sa mana, at hindi ako kailanman magiging isang martial artist. Ang sabi pa nila, kalimutan ko na raw ang level 9, dahil kahit level 5 ng martial rank ay baka hindi ko maabot sa buong buhay ko. At nang marinig ito ng butler ni Patrick, agad niya itong sinabi kay Patrick. Naging sobrang dismayado si Patrick sa balita. Nang kumalat ang balitang ito sa buong clan, lahat ng tao ay tumigil na sa pagturing sa akin bilang isang prodigy. Ang nangyari sa Steel Sword Ritual ay itinuring na lamang nilang isang simpleng aksidente. Mula noon, nawala na ang tingin ng lahat sa akin. Pero nagpersige ako para patunayan na mali ang doktor. At sa murang edad, naabot ko ang 7th rank. Sobrang saya ko noon. Alam ko naman na ang ibang legitimate children ay mas maagang nakaabot sa 7th rank noong bata pa sila.
Pero para sa akin, ang pag-abot ko sa ranggong iyon ay isang malaking tagumpay. Sobrang saya ko noon, pero hindi nagtagal ang kasiyahan ko. Pagtungtong ko ng edad 30, pinalayas ako mula sa Lee clan. Kung hindi dahil sa kuya ko na nasa tabi ko noon, malamang ay hindi na ako nakaalis ng buhay, bangkay ko na lang sana ang nailabas. Pagkatapos noon, 10 taon akong tumakbo ako ng tumakbo para lang mailigtas ang aking buhay, dahil sa loob ng 10 taon, tuluyan nang nagbago ang buong mundo. Ang mga unexplored areas ay lalo pang lumawak, at dumami ng husto ang mga monster sa mga ito. Habang nagtatagal, ang ating bida ay nabubuhay sa isang araw-araw na pakikibaka, parang isang refugee, namumuhay sa anino ng dati niyang pagkatao. Ngunit biglang may isang dyaryo na lumipad at damapo sa kanyang mukha. Nang tingnan niya ito, nabasa niya sa headline. Ang esteemed Lee clan's Patrick, si Lee Tyson, ay pumanaw na. Sabi ng ating bida, si Lee Tyson, ang aking ama, siya ang isa sa mga pinakadakilang martial artist sa rurok ng martial arts. Lahat ng tao ay labis siyang nirerespeto. Pero ngayon, pati siya ay wala na. Sa sandaling iyon, biglang dumating ang mga miyembro ng Shadow Squad at nagsabi, Young Master Lee Chiol. Nagulat ang ating bida at sinabi, Shadow Squad, paano niyo ako natagpuan? Pagkatapos nito, iniabot sa kanya ng Shadow Squad ang isang sulat at sinabi, ito ay isang utos mula kay Patrick para sa iyo. Nang mabasa ito ng ating bida, naisip niya, ang Lee clan, ang isinumpang clan na ito, hindi pa rin nila ako kayang pakawalan. Nakasulat sa sulat, simulan ang pag-explore ng unexplored area sa B1 zone ngayong 10:30 AM. At ang utos ay nagmula kay Patrick Lee Gonchian. Nagulat ang ating bida. Ano, si Lee Gonchian? Siya ang pangatlong anak ng Lee clan, pero anong nangyari sa kuya ko? Bakit hindi siya ang naging Patrick? Habang umaalis na ang Shadow Squad, sinabi nila, makikita tayo ulit pagkatapos ng 1 oras. Mabilis na tanong ng ating bida. Sandali lang. Anong nangyari sa kuya ko? Bakit hindi siya ang naging Patrick? Pero hindi sila sumagot, at doon niya napagtanto. Ibig sabihin, pati ang Shadow Squad ay hindi na rin ako sinasagot ngayon. At sa kanya sinabi, sabihin niyo nga, paano niyo ako uutusan ng ganito? 10 taon na akong hindi humawak ng espada. Isa lang akong 7th rank martial artist, sa palagay niyo ba, kakayanin kong i-explore ang unexplored area? Narinig ito ng Shadow Squad at sinabi, ibig mo bang sabihin, hindi mo i-explore ang unexplored area? Habang sinasabi nila ito, inilalabas na nila ang kanilang mga espada. Pagkatapos makita ang lahat, nagsimulang mag-isip ang ating bida. Kung tatanggihan ko ito, tiyak na papatayin nila ako rito mismo. Kaya't sinabi niya, sige, gagawin ko. Pagkarinig nito, umalis na ang Shadow Squad. Galit na galit ang ating bida at napasigaw. Damn it! Hindi ko dapat ito tinanggap. Nagpalit ang eksena. Ipinapakita ang kasalukuyang panahon kung saan pumasok na ang ating bida sa unexplored area para mag-explore. Habang naglalakad sila, nakita nila ang isang napakalaking gusali. Lahat ay nagulat at nagsabi, sa gitna ng ganitong kasiksik na gubat, anong ginagawa ng isang gusali na ganito pa rin ang kondisyon? Habang nakatingin sa gusali, sinabi ng isa sa Shadow Squad, papasok tayo. Agad silang nagsimulang pumasok, lahat ay alerto at nagbabantay baka may mga monster sa loob. Pero sa pagpasok nila, nakita nila ang mga kalansay ng maraming monsters, at isa sa kanila ay mukhang mula sa isang ancient monster. Nang makita ito, may nagsabi, teka, ito ba ang kalansay ng isang ancient monster? Sumagot ang isa sa Shadow Squad. Sa wakas, nahanap na rin natin ito. Simulan na ang trabaho. Nagulat ang isang bagong miyembro ng grupo at nagtanong, anong trabaho ang tinutukoy niyo? Pero sa halip na sagutin siya, agad siyang pinugutan ng ulo ng Shadow Squad. Napasigaw ang matandang lalaki.
Anong ginagawa niyo? Ano to? Isa sa mga miyembro ng Shadow Squad ang tumugon. Simula pa lang ng misyon na ito, ang kapalaran ninyong lahat ay matagal nang itinakda, ang mamatay. Ang totoo, dapat pa nga kayong magpasalamat, dahil kayo ay ginamit upang palakasin ang pangalan ng Esteemed Lee Clan. Ngunit bigla, inilabas ng ating bida ang kanyang espada at sinaksak ang isang miyembro ng Shadow Squad, sabay tanong. Sino ang nasa likod nito? Sumagot ang Shadow Squad, utos ito ng aming Patrick. Inutusan kaming dalhin kayo rito ng tahimik, at patayin kayo ng walang sakit o hirap. Ngunit habang sinasabi niya ito, pinulbos niya gamit ang kanyang kamay ang espada na nakabaon sa kanyang katawan, at idinagdag. Ang sabi ng Patrick namin, patayin namin kayo ng mapayapa, kung hindi kayo lalaban. Pero sa tingin ko, masyado kayong lumalaban. Ibig sabihin, kailangan kitang patayin sa paraang magdurusa ka muna, sabi ng kalaban. Napansin ng ating bida na unti-unting naghihilom ang sugat na naidulot ng espada sa kalaban. Bigla, may isa pang lalaki ang sumugod para atakihin ang Shadow Squad, ngunit agad siyang pinutol sa kalahati ng isa sa kanilang miyembro. Pagkatapos noon, lumapit siya sa ating bida at tinadyakan ito ng malakas sa dibdib, sabay sabi. Akala ko pa naman, dahil galing ka sa Esteemed Lee Clan, may lakas ka. Pero tingnan mo ang sarili mo, napakakahabag-habag mo. Tumilapon ang ating bida at bumangga sa pader. Duguan ang kanyang bibig. Lumapit ulit ang kalaban at sinabing, akala ko, dahil may kalahating dugo ka ng Lee Clan sa iyong ugat, magiging malakas ka. Pero hanggang 7th rank ka lang pala. Wala kang kwenta. Nag-isip ang ating bida. Wala akong sandata, kailangan ko ng armas. Napatingin siya sa isang espada na nakahiga sa lupa at nag-isip. Ang espada na ito ang pumatay sa isang ancient monster. Siguradong kakayanin din nito ang mga ito. Ngunit paghawak niya sa espada, naging alikabok ito sa kanyang kamay. Lubhang nabigla ang ating bida. Biglang sumugod ang kalaban at tinamaan siya ng isang malakas na sword strike. Habang nakahiga siya sa lupa, iniisip niya, ganito na lang ba ako mamamatay? Napakawalang awa ng langit. Sana lang mabigyan ako ng isa pang pagkakataon. Isa pa, at doon, namatay ang ating bida. Ngunit bigla, dumilat ang kanyang mga mata. Sa kanyang harapan, naroon ang patriarch ng Esteemed Lee Clan, si Lee Taizong, na nagsalita. Ito ba ang anak ni Yeonjong? Sumagot ang butler. Opo, siya nga. Muling nagtanong si Lee Taizong. Nasaan na si Yeonjong? Sagot ng butler. Pagdating po namin doon, patay na po siya. Pagkarinig nito, nagulat ang ating bida. Ha, si Papa, sabi ng ating bida. Siya si Lee Taizong, ang aking ama, at si Mr. Choi, ang butler namin. Pero anong ginagawa nila rito? At itong mga kamay na to, kaninong kamay ito? Sandali, kamay ko ito. Habang naguguluhan pa siya, napakinggan niya ang usapan ng kanyang ama. Si Lee Taizong ay nagsasalita. Sige, pansamantala, tatawagan natin siyang Yung. Yan ang magiging pangalan niya sa ngayon. Hayaan niyong makasali siya sa Steel Ritual Ceremony kasama ng ika-8 anak natin. Trituhin siya gaya ng lahat ng legitimate children. Bigyan siya ng sariling bodyguards mula sa Shadow Squad, isang alalay, at sariling silid. Lahat ng benepisyo na natatanggap ng isang legitimate child, ibigay sa kanya. Sumagot si Mr. Choi. Pero, Patrick, napakabata pa ng batang ito. Ang ika-8 anak natin ay ilang buwan na rin. Hindi ba ito magiging problema? Hindi, sagot ni Patrick. Walang magiging problema. At pagkatapos sabihin iyon, umalis na siya. Pagkaalis ng ama niya, huminga ng malalim ang ating bida. Grabe ang presensya ng tatay ko, halos hindi ako makahinga habang nariyan siya. Buti na lang umalis na siya. Pero, ano bang nangyayari? Isa ba itong flashback bago ako namatay? Bakit ang totoo nito, parang masyado itong totoo? Narinig ko mismo ang pag-uusap na ito sa dati kong buhay.
Ibig sabihin, bumalik ako sa nakaraan. Lumipas ang ilang buwan, at dumating na ang panahon ng steel selection ceremony. Ipinaliwanag ng ating bida, sa ritual na ito, ang espada na pumili sa iyo ang basehan ng talento mo sa paglaki. Kung anong klaseng espada ang pipili sa iyo, ganun ka rin magiging klase ng martial artist. Katulad ng ama ko, 11 espada ang pumili sa kanya, kaya naging pinakamalakas siya sa buong martial clan. Ang kuya ko naman, isang legendary sword, ilang ancient books, at isang great spear ang pumili sa kanya. Dahil doon, naging isa siyang dakilang sword martial artist. At hindi lang sa martial arts. Hindi lang sa martial arts siya mahusay, kundi pati sa paggamit ng mana ay napakahusay din niya. At ngayon, panahon ko na para pumasok sa ritual. Dito ipinakita ang alalay ng ating bida na nagsasabi sa kanya. Tingnan mo nga, kahit nasa seryosong sitwasyon tayo, hindi ka umiiyak. Para kang isang matured na binata kung kumilos. Sigurado akong magaling ang magiging performance mo sa seremonyang ito, at isang magandang espada ang pipili sa'yo. Huwag ka nang mag-alala. Habang tinitingnan niya ang kanyang alalay, iniisip ng ating bida. Siya si Mungawa, ang aking alalay. Noong bata pa ako, para na rin siyang ina sa akin. Pero dahil sa galit ng mga kapatid ko sa kanya, pinalayas siya mula sa mansyon. Siya lang ang taong tunay na nagmalasakit sa akin habang ako'y nag-iisa. Lagi niya akong iniintindi. Sa nakaraan kong buhay, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya. Pero sa buhay kong ito, nangangako ako, paprotektahan ko siya. Hindi ko siya hahayaang masaktan. Biglang dumating ang isang katulong at sinabi, "Handa na po ang lahat para sa ritual. Young Master, oras na pong umalis." Sabi naman ni Mungawa, "Tayo na po ba, Young Master?" Nag-shift ang eksena kay Butler Choi, na nagulat kay Patrick. Lahat ng paghahanda ay tapos na. Sagot ni Patrick, "Ayos, fair na." Pagkatapos nito, naglakad na si Patrick papunta sa venue ng ritual, kasama ang maraming lingkod at mga miyembro ng Lee Clan. Kasama rin doon ang ating bida. Pagpasok nila sa arena, maraming tao ang nandoon. Sa gitna nito ay maraming espada na nakalagay. Pagpasok ng ating bida sa arena, maraming tao ang nagbulungan. Ay siya ba yung illegitimate child? Lahat ay nakatingin sa kanya, kabilang na ang mga kilalang miyembro ng clan. Ang matriarch ng esteemed Lee Clan, si Baek Haiwon. Ang minister ng clan, si Lee Taehong. Ang panganay na anak, si Lee Mangjung. At ang ikatlong anak, si Lee Yoon-sung. Biglang nagsalita si Lee Mangjung. Ang nakakabata nating kapatid, sumasali na agad sa ritual sa ganitong murang edad. May sino man ba sa pamilya natin na ginawa ito? Tama ba ako, Gonsung? Sabi ng nakababatang kapatid, si Lee Gonsung, na siyang ikatlong anak. Oo, tama ka, pero hindi ko alam kung saan siya nanggaling. At naisip niya, tingnan natin kung ano ang kayang gawin ng batang ito. Samantala, sinabi ni Patrick mula sa ibaba. Simulan na natin ang steel selection ritual. Pagkatapos ay sinabi niya sa isang alalay, "Dalhin na si Hua dito." Ipinakita ang isang batang babae, siya si Lee Hua, ang ikawalong anak ng Lee Clan. Pagkatapos, kinuha ni Patrick ang isang blade mula sa kanyang jacket at ginuhitan ang palad ni Lee Hua, kaya't damyugo ito at siya'y napaiyak. Pero biglang, ang blade ay lumipad papunta sa mga espada at dumiretso sa isang partikular na espada. Pagdikit ng dugo sa espadang iyon, bigla itong nagliwanag. Ang espadang ito ay tinatawag na Ivory Sword, isang napaka-espesyal na espada na hindi pinili ng kahit sinong martial artist sa loob ng maraming henerasyon. Pagkakita ni Patrick dito, agad niyang sinuman ang espada papalapit at inihayag. Si Lee Hua ay pinili ng Ivory Sword. Pagkarinig nito, tuwang-tuwa ang lahat ng mga alalay. Isang bagong talento ang isinilang sa Lee Clan. Tunay na isang napakagandang balita ito para sa ating angkan.
Nagpasalamat si Baek Haiwan, ang matriarka ng angkan, dahil si Li Hua ay anak niya. Dumating na ang turno ng ating bida. Sabi ni Patrick. Ngayon, ang bunso kong anak na si Yang naman ang susunod. Pagkarinig nito, napaisip ng malalim si Baek Haiwan habang nakatitig sa kanya. Nagsimula ng magbulungan ang mga tao. Aba, siya ba yung illegitimate child? Anong ginagawa niya rito? Wala siyang karapatang sumali sa seremonyang ito. Pero sinabi ni Patrick habang hawak ang kamay ng ating bida. Napaka-proud ko sa'yo, anak ko. Naisip ng ating bida. Sa nakaraan kong buhay, pinili ako ng isang heavenly sword na ang pangalan ay Id Echo. Tingnan natin kung may magbabago sa buhay kong ito. Pagkatapos ay ginuhitan din siya sa kamay tulad ni Li Hua, at nagsimulang umagos ang kanyang dugo. Sa huling bahagi, ipinakita ang isang eksena mula sa nakaraan kung saan iniisip ng kanyang tiyuhin, si Li Taihan, ang ilang bagay. Habang tinitingnan ng matriarka ang eksena, iniisip ng ating bida. Mukhang hindi maganda ang mood niya, at bakit nga ba magiging maganda? Ang nakatatanda kong kapatid ay may lihim na anak na bigla na lang lumitaw, natural lang na magalit siya. Pero pakiramdam ko, hindi magiging madali ang buhay ko bilang isang illegitimate child sa Li clan na ito. Kailangan kong harapin ang maraming pagsubok, dahil may mga taong ayaw sa akin, tulad ng matandang ito. Biglang dumating ang isang elder ng Li clan at nagsalita. Mukhang masyado mong nagugustuhan ang batang iyon, Li Taihan. Sumagot si Li Taihan. Ikinagagalak kong bumati sa head elder. Ngunit iniisip niya sa sarili. Hindi ko mabasa ang mukha ng matandang ito, ano kaya ang iniisip niya? Nagsalita ang head elder. Ito ba yung batang dinala ni Patrick sa clan bilang isang illegitimate child? Sumagot si Li Taihan. Oo, siya nga. Sabi ng head elder. Hindi dapat ginawa ni Patrick yun. Ang magdala ng isang illegitimate child sa Li clan ay hindi magandang desisyon. Walang mabuting kinabukasan ng batang iyon dito. Tama ba ako? Hindi ba't isa ka ring illegitimate child? Anak ng hindi kilalang babae. Tama ba? Ako, ang isang bata ay mananatiling illegitimate, hindi kailanman magiging lihaytimo. Pagkarinig nito, galit na galit si Li Taihan at sumigaw. Hindi ko na kayo papakinggan. Ngunit bigla, sa mismong seremonya, isang matinding liwanag ang nagliwanag sa buong paligid. At nang makita ito ng head elder, hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata, labis siyang namangha. Si Li Taihan naman ay sobrang natuwa at nagsabi, hindi ako makapaniwala, nangyayari talaga ito sa harapan ko. Para akong nananaginip. At sa gitna ng seremonya, lalong lumakas ang liwanag, kumikislap at sumisiklab. Ipinaliwanag na ang lahat ng mga espada, sibat, crossbows, at mga legendary weapons ay lahat gustong piliin ang ating bida bilang kanilang tagapagdala, wielder. Lahat ng sandata ay gustong ibigay ang kanilang kapangyarihan sa kanya. Hindi lang iyon, pati ang mga espada at armas na dati nang nakapili ng kani-kanilang wielder ay gusto ring piliin ang ating bida. Ipinakita ang espada ng pinakamatandang anak ng clan, na nanginginig na rin, tila nais pumunta sa ating bida. Sabi ng isang karakter, Li Yuunsang, nakikita mo ba? Ganoon katindi ang talento ng nakababata nating kapatid. Hindi mo ba sa palagay ay kahanga-hanga siya? Sumagot si Li Yuunsang. Oo, pareho rin ang nararamdaman ko. Nagtaka ang mga tao roon. Paanong posible ito? Isang illegitimate child lang siya, pero napakalakas niya para gustuhin siyang piliin ng lahat ng espada. Gusto pa nila siyang ariin, possess. Biglang sumigaw si Patrick. Tahimik kayong lahat. Tumahimik ang lahat sa paligid. Sabi ni Patrick. Ayon sa batas ng ating clan, ang mga espada na pumili ng wielder sa seremonyang ito ay kailangang ibigay sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito, napakaraming espada ang pumili sa batang ito. Kung ibibigay natin ang lahat sa kanya, mawawalan ng saysay ang ritual. Kaya, may gustong magmungkahi kung ano ang dapat nating gawin. Nagtaas ng kamay si Li Taihan, ang ministro ng clan. May mungkahi ako.
Hindi natin pwedeng sirain ang patakaran ng seremonya. Pero kung ibibigay natin ang lahat ng espada sa kanya, mawawala ang layunin ng ritual. Kaya hayaan na lang natin ang bata ang pumili ng mismong espada na gusto niya. Kung ano ang piliin niya, iyon ang ibibigay natin sa kanya. Sagot ni Patrick. Magandang ideya iyan. Kaagad, gamit ang kanyang kapangyarihan, tinawag ni Patrick ang lahat ng espada na pumili sa ating bida. Gamit ang telekinesis, pinaupo niya sa gitna ng arena ang bata at sinabi, "Anak ko, pumili ka. Ang espadang pipiliin mo ay magiging iyo." Habang tinitingnan ng ating bida ang napakaraming sandata sa harapan niya, iniisip niya, "Hindi ko maintindihan kung bakit iba ito sa nangyari sa nakaraang buhay ko. Pero anuman ang dahilan, sisiguraduhin kong makikinabang ako ng husto sa pagkakataong ito." Habang umuusad ang ating bida, iniisip niya, ang espada na ito ay tinatawag na Fretch, ang espada na pumatay ng isang dragon. Naroon ang Holy Spear, na ginawa mula sa dugo ng Holy Sand. Ang Valen, the Staff, ay nilikha mula sa mga sanga ng World Tree. At ang Celestial Sword, na sinasabing nilikha noong ang araw, buwan, at lahat ng planeta ay nasa iisang linya, kaya napakatindi ng kapangyarihan nito. At ang lahat ng mga espada na ito ay naghihintay sa akin, para ako ang pumili sa kanila. Pero, hindi ko pipiliin ang alinman sa kanila. Bigla, ang ating bida ay lumapit sa ibang espada, at nang makita ito ng kanyang ama, naisip nito. Espadang ito, sinasabi na ang mismong tagapagtatag ng ating Lee clan ang nakahanap nito sa isang unexplored area. Dahil dito, walang nakakaalam sa tunay nitong pinagmulan o kapangyarihan. Kahit ang ating tagapagtatag ay hindi nagsabi ng kahit ano tungkol dito. Kaya nilagay na lamang ito sa hanay ng mga Heaven-class weapons. Pero hanggang ngayon, hindi pa nito pinipili ang sinuman bilang tagapagdala nito. Ngunit pinili nito ang anak ko. Pinili ba talaga ng anak ko ang espadang ito ng basta-basta lang? O alam ba niya ang sikreto nito? Ito ba ay aksidente, o kapalaran talaga ng aking anak? Ang espada ay tinawag na Black Twilight. Pagkapili ng ating bida rito, nakita siyang biglang nakatulog sa mismong lugar. Napaisip ang kanyang ama, ano ito? Isang coincidence lang ba ito, o ito na talaga ang tadhana ng langit para sa anak ko? Kinuha ni Patrick ang espada gamit ang kanyang mga kamay at idineklara. Pinili ng anak ko ang Black Twilight. Sa puntong ito, ang ritual ay tapos na. Samantala, ang matriarch ng clan ay nanunood sa malayo at galit na iniisip. Ang illegitimate child na ito ay nagiging isang malaking istorbo para sa akin. Kung magiging mas malaking problema pa siya, kailangan ko na siyang alisin sa aking daraanan, ibig sabihin, kailangan ko siyang patayin. Sa puntong ito, nag-time skip ang kwento, lumipas ang 9 na taon. At dito, nagsisimula ang susunod na kabanata ng ating bida. Habang lumalabas ang ating bida sa kanyang kwarto, sinabi niya, "Yaya, aalis na po ako para sa aking training." At dito, ipinakita na 9 na taong gulang na ngayon ang ating bida, at ang pangalan niya ay Li Yang. Sumagot ang kanyang yaya, "Young Master, sandali lang po. Sasamahan ko kayo para bantayan." Ngunit tugon ni Yang, "Hindi na po kailangan. Makakapunta ako mag-isa." Nagtanong ang yaya, "Sabihin niyo nga po, lahat ng training area ay bakante naman ngayon, bakit sa Zone 1 pa kayo pupunta?" Sabi ni Yang, "May espesyal akong gustong makuha sa Zone 1. Sa likod nila, may narinig silang boses. Mas mabilis pa. Mabilis ang hampas. Napakahina mo. Naiintindihan mo ba, babae?" Paglingon ng yaya, sinabi niya, "Mukhang may nagte-training sa Zone 1. Ipinakita si Li Hua, na kasalukuyang nagsasanay. Ang kanyang instructor ay mahigpit at malupit sa pagtuturo, at sinigawan siya. Hawakan mo ang espada ng mas mahigpit. Kung gaano ka humawak, hindi ka makakagawa ng maayos na slash. Subukang muli ng isang vertical slash, ng malakas.
Sumunod naman si Hua at malakas na hinampas ang dummy. Sa labas, pinapanood sila ni Liang. Sinabi niya, "Aba, siya yung pangwalong anak, di ba?" Sagot ng yaya, "Oo, ate mo yan. Dapat tawagin mong older sister." Pero iniisip ni Yang, 3 o 4 na buwan lang naman ang tanda niya sa akin. Hindi ko siya tatawaging older sister. Muling sinigawan ni instructor si Hua. Mali pa rin ang hawak mo sa espada. Bilasan mo ang strike. Dapat mas malakas. Dahil dito, nina si Hua at itinapon ang espada. Hindi mo ako pwedeng sigawan ng ganyan. Naiintindihan mo ba? Kahit paano ko hawakan ang espada, wala ka nang pakialam. Magte-training ako sa paraan na gusto ko. Sumagot ang instructor. Miss Hua, ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti mo. Nagtanong si Yang sa kanyang yaya habang pinapanood ang instructor. Sino po siya? Sagot ng yaya. Hindi mo siya kilala. Siya si commander ng Ebony Squad. Pagkarinig nito, naisip ng ating bida na kahit gaano pa kasipag si Hua, mas pinalad pa rin siya sa pagkakaroon ng isang mahusay na commander bilang instructor. Napansin ng yaya ang malungkot na mukha ni Yang at sinabi, "Huwag kang mag-alala, young master. Darating din ang araw na makikilala ng isang guro ang iyong talento at tuturuan kanya. Kaya huwag ka nang mag-alala." Sagot ni Yang, "Nay, huwag ka ring masyadong mag-alala." Ngunit sabi ng yaya, "Patawarin mo ako. Alam mo, lahat ng mga bata sa clan na ito ay aking pinapakain ng masustansyang pagkain. Kaya naging napakalakas ng kanilang katawan. Pero hindi ko naibigay sa iyo ang ganoon." Tugon ng ating bida, "Nay, ilang beses ko na pong sinabi sa inyo, hindi nyo kailangang mag-alala tungkol dyan. Alam mo ba, lahat ng batang tinuturuan ngayon ng mga instructor ay dahil lang sa galing sila sa Lick Clan. Hindi sila natutulungan dahil sa sarili nilang halaga, kundi dahil sa kanilang pinanggalingan. Hindi ko kailangan ng mga ganoong guro. Gusto ko yung mga taong mamahalin ako dahil ako ito, tulad mo. Kaya huwag ka nang malungkot." Napangiti ang yaya at labis na natuwa sa narinig. Nag-shift ang eksena. Ipinakita ang Zone 1 Nanogram Training Grounds ng Lick Clan, kung saan dumating na ang ating bida. Sabi niya, "Dito kasi iniwan ang mga espada ng mga lumang martial artists na nag-training dito noon. Kaya dito ako pupunta." Bumukas siya ng isang silid at nakita ang napakaraming kalaw-angin at lumang espada. Pumili siya ng isa at nagsabi, "Mula nang ako'y bumalik mula sa nakaraan, nagkaroon ako ng isang supernatural ability, kaya kung basahin ang alaala ng mga espada. Sa sandaling hawakan ko ang isang espada, lahat ng karanasan ng mga gumamit nito, mga martial artists, ay dumadaloy papasok sa aking isipan. At nang hawakan niya ang espada, nagsimulang lumipat sa kanyang utak ang mga alaala ng mga taong gumamit nito sa kanilang martial arts training. Nakita niya ang kanilang pagsasanay, ang mga teknik nila, at ang mga instructor na nagturo sa kanila. Habang pinapanood ng ating bida ang mga alaala ng espada, naririnig niya ang sinasabi ng mga instructor. Kailangan mong patatagin muna ang iyong mga basic. Para gawin yan, kailangan mong magsanay ng thrusts at slashes. Kapag matatag ang pundasyon mo, doon ka magiging tunay na malakas. Tandaan mo, kung gusto mong maging isang unrivaled martial artist, kailangang napakalakas ng iyong mga basikong haligi, basic pillars." Habang naririnig niya ito, ginagaya rin ng ating bida sa kanyang kasalukuyang buhay ang mga galaw na ito. At doon, natutunan niya ang isang bagong teknik mula sa alaala. Ang unang teknik ng The Seven Sword Form, na tinatawag na Crimson Wind. Bigla niyang isinagawa ang isang malakas na slash sa lupa, at isang buhawi ng hangin, wind tornado, ang nabuo roon. Sabi ng ating bida, "Wow! Natutunan ko na ang lahat ng teknik ng 7-star sword form. Sa loob ng 2 taon, nakuha ko na ang lahat ng teknik ng mga martial artist na nag-training dito. Wala nang natitirang hindi ko pa natutunan." Pero biglang dumating ang kanyang uncle na si Li Taihan, at nagsabi, "Grabe bata,
Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng isang taong kayang i-perform ang lahat ng porma ng 7-star sword ng ganito kaperpekto. Pagkakita sa kanyang tiyo, sabi ng ating bida, "Uncle, kayo po pala." Ipinaliwanag ng bida sa atin kung sino si Lee Taehan. Isa siyang 4th-rank martial artist at ang ministro ng esteemed Lee clan. Katulad niya, galing din si Lee Taehan sa isang side branch ng pamilya, kaya hindi rin ito gaanong nirerespeto sa clan. Ngunit dahil sa kanyang diskarte at husay, nakilala siya sa buong clan. Isa rin siya sa iilang taong tunay na nagmamahal at nag-aalaga sa ating bida. Pagbati ng ating bida, "Magandang araw po, Uncle." Sagot ni Lee Taehan, "Nako, huwag ka nang masyadong maging formal sa akin. Pero tuwang-tuwa ako sa pinapakita mong kasipagan sa training. Alam mo ba, tuwing umaalis ako para sa trabaho at bumabalik, lagi kitang nakikitang nagsasanay dito, at sobrang nakaka-proud yun. Alam kong malaki ang kompetisyon sa pagitan ninyong magkakapatid, kaya pinagbubutihan mo ng husto. Pero sigurado ako, isang araw, magbubunga lahat ng paghihirap mo." Sagot ng ating bida, "Maraming salamat po, Uncle. Pero alam niyo po ba?" Sabi ng ating bida, "Alam ko ang motto ng pamilyang ito, na ang lakas ay kailangang patunayan sa pamamagitan ng espada. At kung gusto kong maging malakas, kailangan kong gawing napakamakapangyarihan ang aking sword technique. At alam ko iyon ng lubusan, kaya sobra akong nagsasanay." Pagkarinig nito, nagulat ng husto ang kanyang uncle. At napaisip siya, sana hindi siya ang tinatawag na illegitimate child, kundi isang tunay na legit child. Sabi ng kanyang tiyo, "Sabihin mo nga, malapit ka ng mag-10 taong gulang. At sa edad na yan, kadalasan ay ginaganap ang naming ceremony. At magkakaroon ka na rin ng sarili mong seremonya. Pwede ko bang ako ang maging instructor mo para sa naming ceremony mo?" Pero tumanggi ang ating bida. At dahil dito, lalong nagulat ang kanyang uncle. Sabi ng tiyo, "Ano bang sinasabi mo? Hindi ba magaling ang mga skills ko? Hindi mo ba ako itinuturing na karapat-dapat na maging guro mo?" Sagot ng ating bida, "Hindi po ganoon, uncle. Alam niyo naman ang isang patakaran sa ating clan, na bago pa ang naming ceremony, hindi pa pwedeng tumanggap ng instructor o matuto ng martial arts mula sa sinuman. Kapag tinanggap ko po kayo bilang teacher ko ngayon, mababasag natin ang batas na iyon." Sabi ng uncle, "Lahat ng mga kapatid mo, tinuturuan na ng mga instructor at hayagan ng binabasag ang mga patakaran ng clan. Pero ikaw, hawak mo pa rin ang lahat ng iyon." Sagot ng ating bida, "Kahit binabali nila ang mga batas, hindi ibig sabihin ay gagawin ko rin. Sinabi ko na po noon, gusto kong patunayan ang aking lakas ng mag-isa, nang walang tulong ng iba." Napaisip ang uncle niya. Sa mga mata niya, nakikita ko ang apoy at determinasyon ng aking nakatatandang kapatid. At oo, anak nga siya nito. Sigurado ako. Sabi pa ng tiyo, "Anak, sadyang napakatigas ng ulo mo. Katulad ka ng ama mo. Pero uncle mo pa rin ako. Gusto kong gumawa ng kahit anong bagay para sa'yo. Pero parang wala akong magawa. Sabihin mo nga, may gusto ka bang anumang bagay dito? Huwag kang maiyang sabihin. Ibibigay ko yan sa'yo." Narinig ito ng ating bida at napaisip. Ayan na, yan mismo ang hinihintay ko. "Uncle, kailan mo sasabihin yan? Kailan mo sasabihin yan?" At biglang sinabi ng ating bida, "Uncle, kung gusto niyong may ibigay sa akin, dalhin niyo po ako sa isang lugar. Gusto kong makita kung ano ang mga nakaimbak sa ilalim ng secret warehouse. Maaari niyo ba akong dalhin doon?" Pagkarinig nito, labis na nagulat ang kanyang uncle. Pagkatapos nito, nag-shift ang eksena. Ipinakita ang warehouse ng Lee clan, kung saan naroon na ang ating bida at si Lee Taehan. Pagdating nila, hinarang sila ng mga gwardya at tinanong, "Ano ang layunin ng pagpunta niyo rito?" Sabi ni Lee Taehan, "Ako si Lee Taehan, isang general ng Lee clan.
Narito ako para sa normal na inventory checking. Sabay abot ng kanyang ID card. Idinagdag pa niya, kasama ko rin ang bunso kong pamangkin na si Lee Yong, ang pinakabatang anak ng esteemed clan. Field trip niya ito. Pagkarinig nito, sabi ng mga gwardya, nakumpirma na po ang inyong pagkakakilanlan. Isa kayong tapat na miyembro ng Lee clan. Maaari na po kayong pumasok. Pagpasok ng sasakyan, nakatanaw sa labas ang ating bida at iniisip. Kailangan kong umakto na parang isang batang namamangha. Sabay sabi niya ng malakas, "Wow! Ang ganda naman ng lugar na ito." Napangiti ang uncle niya. "Mukhang nabigla ka talaga sa nakita mo, ano?" Sagot ng bida, "Syempre po, uncle. Alam niyo ba, ito ang warehouse ng Lee clan. Lahat ng kayamanan at mga armas ng Lee clan ay nandito. Paano naman ako hindi mamamangha?" Pagkatapos nito, nagkomento pa ang bida. Ang buong mundo ay naniniwala na wala na raw mga heaven-class treasures. Walang mahika, wala nang mahiwagang bagay. Pero kung gusto mong makahanap ng kahit ano, ang warehouse ng Lee clan ang lugar na dapat puntahan. Makikita mo ang lahat dito. At dito ipinakita ang loob ng Lee clan warehouse. Habang namamangha, ipinagpatuloy ng ating bida ang kanyang pag-arte. Dinala siya ng uncle niya sa isang silid sa ilalim ng warehouse. At sinabing, "Makinig ka sa akin. Sa loob nito, may mga sandatang nakatago at selyado dahil sa ilang dahilan. Kaya maging maingat ka. Huwag mong basta-basta hahawakan ang kahit anong bagay dito kung wala namang dahilan." Pagkarinig nito, nagkunwaring natatakot ang ating bida at sinabi, "Narinig ko po na may mga weapons dito na parang monsters. Kinakain nila ang sinumang humahawak sa kanila. Kapag hinawakan mo raw ang isang espada, ikaw ang kakainin nito." Sumagot si uncle, "Oh, alam mo na pala ang tungkol dyan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung may nahawakan kang weapon at monster type pala yun, siguradong lalamunan ka nito ng buo." Pagkarinig nito, nag-acting muli ang ating bida na parang natakot. Tinanong siya ni uncle, "Ano? Natakot ka na ba?" Sagot ng bida, "Hindi po. Hindi po ako natatakot." Tumawa si uncle, "Huwag kang mag-alala. Wala namang ibang pwedeng pumasok sa warehouse na ito maliban sa akin at sayo. Kaya relax ka lang, walang mangyayaring masama. At nandoon lang ako sa upper floor, may inaasikaso lang ako. Kapag tapos ka na sa ginagawa mo, puntahan mo ako." Pagkatapos marinig ito, pumasok ang ating bida sa loob ng lift at nagpaalam. Pagkasara ng pinto, bumantong hininga siya at sinabi, "Hay nako, ang hirap umarte na parang inosenteng bata." Ikinwento niya pagkatapos na, ang basement ng warehouse na ito ay parang libingan ng mga armas. Dito nakaimbak ang mga weapons na wala ng silbi. Pero hindi lang weapons ang nandito, may mga selyadong relics din. At ang totoo niyan, may isa lang akong layunin kung bakit ako nandito. May isang espesyal na weapon akong hinahanap. Makikita ko lang ito dito. Ang pangalan nito ay Boundless. Ang Boundless ay isang weapon na sa una, mukha lang siyang ordinaryong dagger. Pero kapag nilagyan mo siya ng mana, kaya niyang mag-transform sa kahit anong klase ng sandata, espada, palakol, sibat, o kahit crossbow. Sa past life ko, ang third brother ko, si Lee Gansang, ang nakahanap nito. Dahil dito, nabigyan siya ng titulo na ever-changing. Nakuha niya ang napakaraming kapangyarihan. At dahil doon, naging patriarch siya ng aming clan. Samantalang ang panganay naming kapatid ay hindi naging patriarch. At sa huli, si Gansang ang tumapos sa buhay ko. Kung gusto kong baguhin ang lahat ng ito, kailangan kong pigilan siya bago pa man niya makuha ang weapon na iyon. Kailangan akong mauna sa pagkuha ng weapon na iyon. Sa ngayon, ito lang ang kaya kong gawin. At saka inactivate ng ating bida ang kanyang skill na sword memory. Kailangan kong hawakan ang bawat espada para mabasa ko ang kanilang mga alaala. Kapag nagawa ko yun, makikita ko rin ang Boundless. At sa pagkakataong ito,
mapipigilan ko si Li Gonsong sa pagiging patriarch. Pagkatapos, isa-isa niyang pinapasukan ng kanyang enerhiya ang bawat espada upang mabasa ang mga memorya ng mga ito. Pero matapos ang isang oras, hindi pa rin niya natatagpuan ang Boundless Dagger. Isang oras na ang lumipas, sabi ng ating bida. Pero wala pa rin ang Boundless. Nandito ba talaga yun? Hindi, imposible. Dito lang iyon. Kailangan ko lang pagigihan pa ang paghahanap. Pero biglang may nalaglag na isang kalaw-angin na dagger. Ha! Anong ginagawa ng isang kalaw-angin na dagger dito? Habang pupulutin niya ito, agad na na-activate ang kanyang memory reading ability, at sa isang iglap binalot ng kadiliman ang paligid. Anong nangyayari dito? Sabi niya, habang unti-unting nawawala ang kanyang paligid. Bigla siyang napunta sa ibang lugar, isang lugar ng pagkawasak. Kalansay ang nakakalat sa paligid, pati na rin ang mga sirang espada. Anong klaseng memorya ng dagger ito? Tanong ng ating bida. Iba ito sa lahat ng nabasa ko dati. Dati, parang nanunood lang ako mula sa labas. Pero ngayon, parang ako mismo ang nasa loob ng memoryang ito. Bigla niyang nararamdaman ang isang nakakatakot na enerhiya mula sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niya ang isang halimaw, isang klase ng monster na sapat na ang presensya para manginig ang kahit sinong tao. Ito ang monster na nagpakita mula sa isang asul na gate at pinuksa ang sangkatauhan. Isang apocalypse-class monster ito. At sa puntong iyon, ipinakita ang isang higanting halimaw na may iisang mata at maraming tentacles. Pagkakita rito, napaupo sa takot ang ating bida at sinabi, "Kailangan kong umalis dito. Hindi ko siya kayang labanan. Kailangan kong makatakas agad. Kailangan kong makaalis dito." Pero bigla, may isang tao ang lumitaw sa likuran niya, at mabilis itong tumakbo papunta sa halimaw. Sino na naman ito? Tanong ng ating bida. Pagkatapos, tumalon ang lalaking iyon sa ere at gamit ang kanyang espada, ginamit niya ang isang teknik na tinatawag na Split Demon, isang atake na agad hamati sa malaking halimaw sa dalawa, dahilan upang mamatay ito kaagad. Pagkakita nito, labis na namangha ang ating bida. Sa isang atake lang, napatay niya ang isang apocalypse-class monster. Sino siya? Biglang lumapit ang Swordmaster sa kanya at tinanong, "Paano ka nakarating dito?" Nagulat ang ating bida. Nakikita niya ako. At biglang sinabi ng Swordmaster, "Dumating ka na rito, pero hindi ka na makakaalis ng buhay. Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng kamatayan na walang sakit." At agad niyang binigwasan ng espada ang ating bida. Sa sandaling iyon, bumalik sa kasalukuyan ang ating bida. Pero kahit natapos na iyon, nanginginig pa rin ang buo niyang katawan at nararamdaman pa rin niya ang takot mula sa karanasan. Biglang may liwanag na nagmula sa likuran, at nakita niyang ang kalaw-angin na dagger ay unti-unting nawawala ang kalawang, at ang tunay nitong anyo ay lumitaw. Pagkakita nito, natiyak ng ating bida. Ito na ang Boundless Dagger na hinahanap ko. Agad siyang naghiwa sa sariling kamay para lumabas ang dugo, sabay sabing, "Simula ngayon, ako na ang magiging may-ari mo." At sa sandaling iyon, tinanggap siya ng dagger bilang bagong master. Pagkatapos, kinuha ng ating bida ang dagger at agad itong ginamit. Pinalitan ang anyo nito gamit ang kanyang mana, una itong naging isang espada. Tapos ginawa niya itong isang sibat. Tapos naging isang palakol, at sinubukan niya ang mga atake. Sa huli, sinabi niya, "Nahanap ko na rin sa wakas ang Boundless." Pagkatapos nito, ipinakita ang eksena isang linggo ang nakalipas. Ang ating bida ay nag-e-ensayo sa Zone 1. At sa sobrang lakas niya, napapabagsak niya ang mga pinto habang nagte-training. Isang linggo na ang lumipas, sabi niya. At buong linggo kong ginamit ang Boundless sa pag-e-ensayo. Nagsasanay ako at sinisigurado kung walang makakahalata na ito ay ang Boundless Sword. Kaya pinalitan ko ang anyo nito at ginawa itong isang singsing. Pero ano nga ba ang teknik na yon? Ang taong iyon tinawag ang teknik niya na Split Demon. Sigurado akong sinabi niya ang pangalan na iyon para matutunan ko ito balang araw.
Pero hindi niya ipinakita ang buong teknik, marahil dahil hindi pa sapat ang lakas ko. Ipinadala niya ako agad pabalik sa normal na mundo, pero kahit ganoon, ramdam ko pa rin ang kanyang kapangyarihan. Isang atake lang, at napatay niya agad ang napakalaking halimaw. Ang kanyang lakas ay hindi kapani-paniwala. Ngunit ang kanyang kilos, napaka-elegante. Hindi ko maalala ang eksaktong galaw niya, kung ano ang ginamit niyang movement. Pero hindi ko kailangang mag-alala. Mayroon pa akong maraming oras. Sa nakaraang buhay ko, hindi ko narating ang ganitong antas. Napakasama ng buhay ko noon. Pero sa buhay na ito, binigyan ako ng maraming oportunidad at kapangyarihan. Kaya pwede akong mag-relax habang pinag-aaralan ang teknik na ito. Pagkatapos noon, sinimulan ng ating bida na i-practice ang sword style. Habang ginagawa ito, unti-unti siyang naaalala ng ilang bahagi ng split demon technique. Habang pina-perform ito, iniisip niya, kung gugustuhin ko, kaya ko itong gawin. Kailangan ko lang mag-focus. Pero bigla, pumasok sa isip niya ang isang mahalagang bagay. Ang katawan ko ay katawan pa rin ng isang bata. Ang teknik ng split demon ay ginamit ng isang taong may katawan ng matanda. Kung pipilitin kong gamitin ang parehong galaw sa katawan ko ngayon, hinding-hindi ko matututunan ng tama ang split demon. Kailangan ko munang mag-adapt, kailangan ko ng koneksyon sa sarili kong katawan. Kapag naabot ko yun, tsaka ko lang matututunan ang kahit anong teknik. Kaya nag-focus siya gamit ang kanyang mana at naisip. Nararamdaman ko ang katawan ko. Isipin ko itong parang isang espada. Kapag nagtagumpay ako dito, matututunan ko ang split demon. Pagkatapos nito, isinagawa niya ang isang malakas na strike sa lupa. At sa lakas niyon, nagawa niyang mamimat kahit kaunti ang kapangyarihan ng split demon. Pagkakita nito, napangiti siya at sinabi, "Ayos. Unti-unti ko na itong naiintindihan. Ngayon, kailangan ko na lang pagbutihin ang paggamit ng aking mana. Kailangan ko ito. Sa nakaraang buhay ko, ang mana technique na lagi kong ginagamit, ang mana veins, ay tila nawala na mula sa loob ko. Pakiramdam ko, kahit ilang beses kung subukang gamitin ito, hindi na lumalabas ang mga manams, mana particles. Parang may kulang, parang may nawawala." Habang iniisip ito ng ating bida, biglang may isang babae na may malamig na ekspresyon ang pumasok sa Zone 1 training field. Samantala, sabi ng ating bida, "Sige, simulan na natin," at habang magpapraktina sana siya ng martial arts, bigla na lang hamarang sa harap niya ang babae at hinawakan ang kanyang espada. Sabi ng babae, "Bata, saan mo natutunan ang teknik ng espada na ito?"